Okay, we're back po. Kasama natin si Dr. Rudy Pagkatipunan, pulmonologist, pulmonary medicine, graduate sa PGH, kiklinik siya sa Manila Adventist, at medical director ngayon ng Unilab sa Consumer Health. So, welcome Dr. Rudy. Maraming salamat sa mga tips mo. So, pag-usapan natin ngayon, marami ka kinukwento na meron ng mga gamot sa cancer na bago, or syempre sa linya mo, lung cancer. Kano ba kadalas ng lung cancer? Pagka ikaw ay may history ka na nagsisigarilyo, mataas yung rate. Cancer. Although meron din namang walang history ng sisigarilyo. Oo nga. Pero mataas pa rin pagka nagsisigarilyo talaga, para ka nang tinutulak dun sa cancer. Tapos karamihan lalaki. Ngayon, ang sa akin, dapat kailangan muna mabiopsy yung cancer. Oo. Tapos dapat, pero bukod doon, kailangan may ikaw mismo, kung smoker ka, pero bihira naman yung ugaling gano'n na nag-aalaga ng sarili. Smoker, meron kang asawa, naninigarilyo. Anong mga test kailangan? X-ray Minimum lang? X-ray lang. Every year? Every year. Anong klaseng oo. X-ray? PA, lateral? PA lateral. Pero ngayon, meron advocacy ngayon yung sa US na pagka nagsisigarilyo ka ng 10-20 years na, merong low-dose CT scan. Papa-CT scan na sila agad? Oo, low-dose CT scan, mas marami na-detect. Kasi maliit pa lang, nahuhuli na yung cancer. Kasi mas maliit, mas maaga nakukuha yung cancer, mas yung posibilidad na magamot ito. Ngayon, dati kasi parang nasasabi na hindi nagagamot yung cancer, pero ngayon, sa dami ng bagong gamot, yung mga bagong gamot, kasi ngayon, hindi lahat ng chemotherapy, injection. Ano ba itong mga bagong chemo? Like yung nangyari kay Senator Miriam, kahit pa paano, mahaba ang... hindi na yung 6 months mahaba na ngayon Ano na siya, tableta na siya, yung mga afitinib, yung mga ganon. Ang ito, iinumin mo. Meron na sa Pilipinas? Meron. Kaya lang medyo mahal pa kasi nga kukunti ang gumagamit. Kaya tayo ganun dati, economies of scale. Pag marami nang gumagamit, mumura siya. Paano marami ang gagamit? Ay wala naman nagpapabiopsy. Kailangan biopsy muna. Kailangan biopsy muna. Kasi para malaman kasi ang cancer ang dami. Sa baga, ilan ba? Palagyan natin ito, cancer sa baga. Yan. Cancer sa baga. Pakita natin itsura. Oo, siguro, most likely cancer yan kasi hindi siya sumusunod dun sa hati-hati na normal ng baga Tumatawid-tawid na siya tapos malaki, iba itsura. Okay. No? Kailangan masampulan yan. Maraming paraan ng pagsample. Pag-sample, pwedeng i-ultrasound siya kung nakadikit sa dibdib. Pwedeng gagamitin ng CT scan, tutusok ng karayom, papunta doon. O kaya gagamit ng telescope, yung bronchoscopy, papasok sa loob ng baga, pupuntahan yung bukol, kukurot lang. Ang biopsy, hindi yan magpapadami ng tumor. Yan ang Mali yun, mali yun. Pag ginalaw mo, dadami. Hindi totoo yun. Actually, syempre, dahil mahal nga ang biopsy, mahal ang gamot, minsan di natin kaya bayaran, wala namang libre. Siyempre, masarap na lang isipin na, huwag natin galawin. Total, hindi na natin kunin yung mansanas. Mapapait naman yan Oo, ngayon meron nga akong pasyente, inopera namin, tinanggal namin yung kalahati ng baga, buhay naman siya. Bakit? Cancer? Cancer din siya. Smoker din. Oo. Pero kasi, pag naagapan kasi, yung piraso ng baga na tatanggalin, maliit lang. Yun, pangalawa. Gano'ng kalaking peraso ng baga pwede tanggalin na mabubuhay yung tao? Buong kalahati. Oo, One lang? One lang. Kaya nga sa dalawa Dinesign ni Lord yan na ganyan. Basta dalawa, pwede mawala isa. Isang kidney, isang mata, isang tenga. Kalahating puso. Lahat ng doble. Puso, isa lang yun. Hindi pwede yung puso, isa. Palitan yun, papalitan. Maraming kababayan natin, 2 puso dyan yun. Ibang dahilan yun. Sige. So, sa baga, pwedeng isa. Kaya ba operahan sa Pilipinas? Dami na nagagawa. Dami na. Maraming magagaling. Maraming magagaling. Hindi na kailangan pumunta ng abroad.
maraming Mas marunong. delikado ang bypass o yung lung resection? Halos pareho siya kasi pareho siya major surgery. Pareho ang risk. Oo, pareho ang risk. Depende dun sa, kasi dalawa ang tinitignan dun bago operahan ng pasyente. Pwede bang tanggalin yung bukol o hindi? Yun isa. Pangalawa, kakayanin ba ng pasyente yung operasyon o hindi? Minsan kasi, kahit pwedeng tanggalin yung bukol, kung hindi naman kaya ng pasyente, sayang lang din. Pero ang nalulungkot ako kasi maraming mga pasyente na pwedeng tanggalin yung bukol, kayang-kaya ng katawan ng pasyente yung Walang operasyon. pera. Hindi, walang pera. Maraming libreng ospital eh. Bakit? Ayaw nila? Ayaw, natatakot. Ba't siya matatakot? Ang daming magagaling na doktor sa Pilipinas. Sino ang mga pwede operahan sa lung cancer? Wala sa edad, di ba? Wala sa edad. Oo. Oo. Anong bigyan mo ng sample ng pwede operahan? Pagka, 75-year-old na naglalakad. yan, basta malusog ang pangangatawan, may gana pa kumain, karaniwan. Oo. Tapos yung lung function niya, kukumputin namin, halimbawa, yung estimate, pinakamalalang sitwasyon, tatanggalin yung kalahating baga, mabubuhay ba siya? Kasi may instrumento pang sukat ng lung function eh. Kakayanin niya. Titignan namin yung puso niya. Isa pa, titignan namin kung may kalat na sa ibang parte ng katawan. Kasi pagka kung may kalat na sa ibang parte ng katawan, medyo mag-iisip ka na kung Baka hindi mo natatanggal. baka hindi natatanggal. Pero kung maliit siya at makakatulong, kasi ganito yun, ang dosage ng chemotherapy, pag malaki yung bukol, mataas yung dosage. So, ayaw natin yun. So, yung iba ang ginagawa, mag-chemotherapy, operahan, tapos chemotherapy uli. Meron naman, tatanggalin mo... Chemotherapy, papalitin. Papalitin, maoperahan, tapos chemotherapy uli. Meron naman na operahan muna kung maliit, tapos para o kaya babawasan yung tumor, tapos tsaka mag-chemotherapy para hindi masyado mataas yung dosage. Ngayon, kailangan ma-biopsy. Pangalawa, hindi lahat ng pang-chemotherapy nakakakalbo. Ito merong mga bago yung mga bago ngayon, na katulad yung mga tableta na lang na iniinom, although may side effect pa rin siya, kasi ano naman siya papatayin yung kalaban na cells So, but mas makakayanan mo ng katawan mo na yon kumpara dun sa dati. Yes. How about yung, siyempre, smoking ang pinakamasama, di ba? Ano naman yung mga tabako, e-cigarette, mga vape, yung mga iba? Ano ba stand nyo dito? Meron nang naglabas na ang WHO ng dangers ng vape. Vape. Oo. Hindi ka man maapektuhan ng amount of nicotine dun sa vape. Kasi mababa siya talaga Pero yung ibang chemicals, paano ba siya napapausok? Kailangan mo ng chemical. Yun hindi pa naaaral. Pero WHO, naglabas na siya ng stand doon, dangerous din siya. Di ba? Yun. Ayaw ko rin yun. Oo. Lahat ng... Yung kasi, mga e-cigarette, ganun. Oo, ayaw ko rin yun. Kasi chemical pa rin yun Ngayon, di ba, ang lagi kong sample doon di ba? Pag nagsisiga ka, nausukan yung mata mo, di ba, naluluha ka? Oo. Ang baga, mas manipis ang balot. So, mas inuusukan mo siya, di lalo siya nasisira. Kung yung mata mo naluluha, di pati yung baga mo, ganun din. Kaya nga, ubo ka ng ubo pag nagsisigarilyo Kasi nilalabanan niya yung usok na pinapasok doon sa katawan mo. Kaya gagawa siya ng plema. Ano mas masama, sigarilyo o itong pollution natin sa kalye? May pag-aaral na comparing. na ginawa yung Philippine College of Physicians, yung bold study, burden of lung disease dito sa Pilipinas. Tinignan yung Mga driver. Hindi, yung tinignan yung prevalence ng COPD. Kaya nga, dito sa urban. Community Community. Ang nakita nila, pagka doon sa community, medyo mataas yung babae sa rural. Bakit? Kasi hindi, yung pangluto, yung gatong. Yung gatong Oo. Kasi para hindi mamatay yung apoy, kailangan kulob. Walang hangin. So, hindi lalabas yung usok. So, nagkaka-emphysema, COPD, yung mga nagkagatong. Sa pagluluto ng gatong. So, dapat may proper ventilation. Hindi naman wag gamitin yon, pero dapat merong proper ventilation. Mga mask may effect ba? O wala mga face mask? Maraming mga MMDA naka-face mask. Ang ina-advocate namin yung N95 Kasi yung hirap makahinga Hindi pero ka makahinga sa N95. pero yun yung
Eh, yun yung maganda talaga na nafi-filter. Tapos sa urban, mataas talaga. Baga. Smoking pa rin. Smoking pa rin ang number one Bakit cause. marami ding babae na hindi naninigarilyo may lung cancer? Kasi yung yung second hand smoke, yung asawa, Oo. nagsisigarilyo. Yeah. Buti pa nga yung asawa niya dumaan sa filter yung Oo. yung usok ng sigarilyo. Yung second hand smoke, hindi dumadaan sa filter yun. Diretso dun sa baga nung kapartner niya. Yes. So, ito ba mga kadalasang symptoms ng lung cancer? O Yeah. minsan walang symptoms? Ay, hindi. Madalas meron. Madalas Madalas meron. Karaniwan, yan, matagal na ubo, wheezing, hindi masyado, chest discomfort kasi kung na-involve na yung chest wall, Yung buto. may masakit na. Oh. Karaniwan, pag may nabarahang isang parte dyan, tapos significant yung nabarahan, nadaanan ng hangin, uubo na siya. Uubo na. Yun, karaniwan, ang unang sintomas sa amin pagpunta, bukod sa hingal, ubo na matagal. Oo. Minsan, kahit wala yung ubo, tsaka yung wala yung hingal, walang gana kumain. Nangangayayat. Yung ubo, sunod-sunod na ubo or yung mga paminsan? Malalaman mo walang ba, Doc basta Rudy, matagal na. Doc Rudy, bilang pulmonologist, kaya mo ba sa tunog ng ubo, masama yan, cancer yan, pneumonia yan, Oo. alam mo na ang tunog? Oo. Alam That's true. totoo. Sige Alam nga. ko kung may hika, alam ko kung ubong hika, alam ko kung ubong dahil sa sipon lang. O yung Alam ubong ko may kung- plema lang. Alam ko kung dahil sa practice sa dami na narinig mo. Sige nga, paano malalaman yung ubong... Ang hirap i-demonstrate pero meron Parang, ano yung ubo ng pulmonya, kunwari? ang ubo ng pulmonya medyo matunog. May plema kasi pumuputok-putok. Parang Oo. may bass. Tapos may bass. hirap talaga huminga yung pasyente kasama 'yon Tumutunog, Oo, tumutunog. oo. Parang drum. Oo. Tapos ang plema nun, maraming kulay, iba-iba, puti, dilaw, halo-halo na. Kahit Kita mo bronchitis na, Kita mo na sa plema. ipapakita ng pasyente, dala-dala niya yung tissue niya. Meron bang amoy yung gano'n? Ayokong gawin kasi baka sa akin mabunda. Pero, Oo, pero usually, meron ding mga organism na may mga bacteria din na may peculiar smell. Like sa ICU, may amoy. alam ko pag Pseudomonas. Kasi yung Anong amoy ng Pseudomonas? sweet smelling. Hindi maganda Pseudomonas. Toxic yun. Toxic yun. Madali mamatay doon. Wag yun, alam ko. Na amoy ko. Matamis-tamis. No, basta sa peculiar smell, once you smell it, pag naturo dun sa mga residente, hindi na nila makakalimutan yun. Pag yung ubong galing sa sipon, Yes. ang ubong galing sa sipon, mas madalas siya pag nakahiga. Kahiga. Kasi tutulo sa likod na lalamunan. Tapos, minsan, ang mas marami sa kanya, wala masyadong plema, puti lang. Ang sipon. Oo. Yung tumutulo Oo, lang. oo. Ang sipon kasi, hindi lang yun nandito sa harap. Pati dun kasi may butas yan dun sa likod di ba? Doon papunta sa lalamunan yung ilong, doon lumalabas yung plema. Kasi, yung ugali natin, sisingote para nahiya, hindi lalabas, doon yun. Oo. Ang ubo nun, madalas, walang masyadong plema, tapos sunod-sunod, So, dapat... burst! Yeah. Ganon siya. Ang sa sipon. Oo. Ang hika naman, May sound nyo? bukod sa may wheezing, Sound. pero inaudible Pero alam mong may parang umuubo siya sa tubo, masikip. May pitch. May pitch siya. May may sound. plema pero kokonte, medyo Parang- matigas. Parang may Matigas ganun. yung ubo. Oo, alam mo, Oo. masikip. Iba naman din yung ubo ng heart failure. Yung nalulunod. Heart failure. Oo. Ano ubo na heart failure? Parang basa. Hindi rin. Frothy yung plema nila kulay pink. Puti rin, pwede. Pero Bula. iba naman din yun. Ano yung ubo ng heart failure? Hindi ko alam yun. Walang alam na doctor siguro sa pinag-uusapan natin. Sabihin nila, Pag kailangan marinig Doc mo, Willie. kailangan marinig mo Kailangan pero marinig mo siyempre PGH, lahat ng plema nakita Oo, mo doon. oo. Lalo sa ICU, pagka may ni-refer sa yung pasyente, tignan nga, So, pneumonia ang ba yan? heart failure ubo parang parang pneumonia ubo? Hindi. Ah, Pneumonia na walang base. parang yung nasa mid
Pareho nung nasa med. Pareho nung nasa med na ubo eh. Kasi wala naman siya talagang plema. Wala siyang ilalabas. Basa lang, basa yung sa loob, tapos yung cough receptors mo nagiging sensitive dahil merong Basang-basa, liquid dun. parang liquid dun nalulunod. Para siya nalulunod eh. Ano yung ubo ng lung cancer? Ang ano siya, madalas tuyo rin siya. Dry cough. Oo. Dugo. Tapos, wag na natin antayin lumabas yung dugo kasi medyo may problema na yon. Kasi pag lumabas yung dugo, meron ng pumapasok na siya doon sa daanan ng hangin. Kumalat na siya doon pagka may dugo. Wag nang antayin yung may dugo. Pag may ubo kang matagal, medyo nawawalan ka ng gana kumain. Kailangan patingin sa doktor para ma-screen kung ano. Kasi hanggat mas maaga, kasi halimbawa, yung sinusukat natin sa cancer yung 5-year survival. Oo. Di ba? In 5 years, ilan na nabubuhay pa sa mga may cancer? Stage 1, 2, 3, 4. Pag stage 1, hanggang stage 3, maganda eh. Stage 3 lung cancer, okay pa. Okay pa eh. Stage 3A, 3A. 3A. Oo. Basta maganda pa. Lalo na yung 1 and 2, natatanggal ng buo yun eh. Basta maayos yung lokasyon niya. Hindi yung nasa gitna. Kailangan magpa-x-ray na lahat, Kita nyo, 1 and 2, buhay. Oo, maganda. Kaya lang, baka mabenta naman yung bahay. Hindi. Mayroong mga programa ng gobyerno. Kung saan punta kayo doon sa mga charity hospital, may programa sila na Pwede ba pumunta sa Unilab? Wala libre. Tawagin natin si John Lopez. Wala Kaibigan ko doon. Salamat po. Wala pa. Pero ngayon, nagsisimula ang gobyerno ng mga libreng pang chemotherapy. Ang alam ko, ang breast cancer meron na sa breast. May PhilHealth na yun May stage doon may PhilHealth na siya. Soon, pagka naayos na yung mga pondo ng gobyerno, baka pati lung cancer meron na rin. So, stage 3, B4, yun ang ano. Pero mahaba din. Medyo mahirap na yun. Depende. Kasi So, pag lung cancer ngayon, dapat yung mga doktor aggressive. Hindi Oo, yung parang pero may... kailangan malampasan ng doktor yung kultura ng Pilipino na takot magpa-biopsy. Kasi yun yung first step eh. Pag hindi nagpa-biopsy, Pag hindi nagpa-biopsy, wala tayong magawa. Kasi ang Pilipino, fatalistic eh. Pinapasa Diyos lahat. Ang sinasabi ko naman doon, binigyan nga tayo ng talento ng Diyos para manggamot eh. Di tulungan natin sila para tayo makatulong. Okay. Sa lung cancer, any supplement, any like that? Wala pa. Oo. Ang mga pag-aaral lang kung paano ibalik yung gana ng konti. Ng pagkain. But to avoid, ano ang gamutan, ano ang matuturo natin sa may lung cancer patients? Let's say, nagpagamot, di nagpagamot. Meron kasi nagsasabi, no sugar, no ganyan, di ba? Ano ba, pwede ba itong mga ensure or ano? Yung pinapataba, hindi pinapataba? Ano ba? kasi siya highly catabolic. Ibig sabihin yung metabolism niya mabilis. So, pag may cancer, madali niya maubos yung supply niya ng energy. So, uubusin ka, kaya namamayat. Kaya namamayat bukod sa hindi siya kumakain yun. Kasi ang cancer cells, mas mabilis mag-multiply kumpara doon sa normal na cells mo. Matakaw siya. So, marami siyang kinakain na energy. So, ang high calorie. Kailangan mo. High calorie, baka yung cancer lang kumain ng high calorie. Kailangan tanggalin talaga yung cancer. Tapos, minsan on the side kami ng high protein kasi muscle wasting, ayaw na bumangon, natatamad. Ganon din yung sa COPD Kailangan din. Kaya sa emphysema kailangan kailangan din. Kasi yung hingal burns a lot of energy. So, kailangan yun, kasi minsan nakakalimutan natin, doktor, ang nireseta natin gamot lang. Dapat i-reseta mo rin yung pagkain niya. Ano ba yung tamang kainin? Paano dapat magkaroon ng balanced diet? Kasi pag, for example, hingal ka, ang tendency mo, lagi ka nakaupo. Wala kang exercise. Ilang araw ka lang na hindi kumilos, meron ka ng sarcopenia. May muscle wasting ka na. So, yung hingal mo, dahil yung muscle dito, manipis, lumalala lalo yung hingal mo. Kaya dapat konti lang. Wala kang muscle sa paghinga So, kailangan kumain ng marami. Saka balanse. Balanse. Okay. Any final words, Dr. Rudy? Baka meron kang gusto sabihin? Meron ba bang i-add? Or meron kang bago sa trabaho mo? As director?
Hindi, ang gusto ko, kailangan lahat ng matanda, edad 55 pataas, kailangan magpabakuna. Mas mura magpabakuna kaysa magkasakit. Ang example natin dyan, magkano ang flu vaccine, nagre-range siya, depende kung saan mo kinukuha. 500. Mga, 500 hanggang mga 1,000. 1,000. Oo. Yung magkano lang yun, halimbawa, pag na-hospital ka, magkano yung room? Mahigit 1,000. O dito po sa agad yun. Every mo yun, 1 taon lang. Diba? Tapos taon-taon investment. Kumakain ka nga sa Jollibee, gumagasta ka ng 1,000 eh. Pero minsan, pagka napasarap ang kain, although mura lang yung burger, di ba? Yung 1,000 mo, malayo na mararating sa kalusugan mo. Lalo na, pag yung taong matanda na 55 pataas, na ospital dahil sa pneumonia. Mas lalo na dapat siya magpabakuna kasi posibilidad na umulit yun, nandun na. Okay, tama po. Pero I'm sure pag may libre lang, presyo lang sa tingin ko issue eh. Sa vaccine, palagay ko hindi gaano yung takot. Presyo lang, basta gawing libre, talagang pipilahan yan eh. Madudumugi ng ano yan. Yung flu vaccine, punta kayo sa senior citizen nyo. Dami dyan, may mga